Magsitayo po ang lahat. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang papapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng anibersaryo ng pagtatalaga ng Katedral ng Maynila. Kasama ni Maria na ipinaglihing walang sala, magpasalamat tayo sa Diyos sa ating katedral, ang inang simbahan ng ating bansa at tanda ng pananampalataya at katatagan ng diwang Pilipino. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sarilang namin, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo.
Pagibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin. O Panginoon, aming Diyos, dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw-gabi, ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok, ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-layang sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar. O poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi silang dooy tumatahan at palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasin mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo. Kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko, gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyon templo, kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa kanila ang templo, magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Hallelujah, Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo. Kaya punta sa Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagpili ng mga baka, tupa at mga kalapati at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong tanda ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito. Itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi niya ito. At naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Maligayang pagbabalik dito po sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, dito sa tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Tahanan na kung saan lahat tayo ay welcome, lahat tayo ay malugod na pinapapasok na Jesus. Lalo tigit, masaya si Jesus sa tuwing tayo po ay dumadalaw o bumibisita at nananatili dito sa tahanang ito ng Poong Jesus Nazareno. Bagamat sa karamihan po ng mga ngayon lang ulit nakakalabas, malaki yung pagbabago na ginagawa nating proseso. Wala tayong, kung senior ka man o bata ka man, pipila ka talaga kung nais mo makapasok ng tahanan ng Poong Jesus Nazareno. Pagtsatsagaan mo yung mahabang pila, yung init, o minsan pag umuulan. Kasi ganon kahalaga sa iyo bilang isang deboto yung makapiling mo ang Poong Jesus Nazareno sa kanya mismong tahanan. Kaya mahirap ipaliwanag sa ibang tao pag sinasabi nilang sa bahay na lang kayo, sa online na lang kayo. Diba? Ganun yung laging sinasabi sa atin, no? Nung mga pagkakataon na isinarado natin ng simbahan at talagang dinidiscourage kayo na lumabas, dyan na lang kayo sa inyong mga bahay. Huwag na kayong pumunta ng simbahan para hindi kumalat ang virus. Pero sadyang, di ba, ang hindi natin mapigilan yung damdamin natin na muling magkasama, muling makasama ang Poong Jesus Nazareno dito sa pisikal na tahanan niya. Nakukuha ba?
Ang hirap lang kasing ipaliwanag sa iba, no, sa hindi pumupunta ng Quiapo. Ang tingin nga sa atin kapag pumupunta kayo dito, ang titigas ng ulo ng mga yan eh. Di ba? No? Yun ang tingin. Di ba? Ang titigas ng ulo ng mga yan. Naku, lalo na itong mga lolang ito, ang titigas ng ulo. Pero wala eh. Sadyang alam natin kung gaano kaimportante sa atin yung makapiling ang Poong Nazareno dito mismo sa tahanan niya. Pero nawa po, sa pagsusumikap natin na magkasama-sama sa iisang tahanan, no, ito'y tinatawag nating tahanan, na nakikiisa din tayo sa pagdiriwang ng pagkakatayo o pagkakatatag ng Manila Cathedral. Sumisimbolo sa ina ng lahat ng simbahan dito sa Manila. Pero hindi lang basta ito itinayo. No? Katulad ng Manila Cathedral, itong minor basilica, hindi lang ito basta itinayo para lang maging palamuti, para maging tourist attraction, na pupunta kayo dito para magpa-picture dyan sa labas, maging background mo yung simbahan, maging background mo ang Nazareno. Lagi tayong tinatawag ng Poong Nazareno na magbalik sa kanyang tahanan. Kasi kailangan natin yon. Dahil, di ba, kung itinuturing natin na tahanan ito, sa tahanan tayo natututo ng maraming bagay. At lalo tigit, inaasahan na sa tahanan natututo tayong maging mabuting tao. Na sa tuwing lalabas tayo, baon-baon natin lahat ng pangaral, lahat ng aral na kinakailangan natin para maging matatag. Nagiging takbuhan natin to. Kaya nga nung panahon na nakasarado, di ba? Saan tayo pupunta? Kung pati ang tahanan ng Nazareno sarado, so saan tayo pupunta? Kaya pinagsisikapan natin lagi, buksan natin ang simbahan, kahit konti lang makapasok, makapagdasal. Pero nawa po sa araw na ito, mapaalalahanan tayo. Hindi lang tayo basta nagsisimba, hihiling sa Nazareno, pinapaalalahanan din tayo na magmalasakit sa simbahan. Kasi bahay mo rin ito. Tahanan natin ito. Ano bang masasabi ninyo sa amin kung kami na naatasan pangalagaan ng tahanang ito, na pagpasok ninyo dito, butas-butas ang upuan, pagpasok ninyo dito, mapanghing, pagpasok ninyo dito, puro basura. Ano bang mararamdaman ninyo kapag pinayagan namin na dyan sa mga kanto na yan, magkaroon ng tindahan? Ngayon pa nga lang, naiinis kayo kapag habang nagdarasal kayo ng ganyan, biglang may kakalabit sa inyo, ate, bili na po kayo, ate. Kailangan natin magmalasakit. Itong mga nasa labas, kailangan natin magmalasakit. Yung mga naghahanap buhay sa labas, yung mga nasa tama, suportahan ninyo. Bumili kayo sa kanila para sa kanilang ekonomiya, para sa kanilang kabuhayan. Kasi kung kayo po nagdadasal dito sa loob ng tahanan at tumihingi, Lord, bigyan mo naman kami ng kabuhayan. Sila rin nagdadasal, Lord, sana maraming bumili ngayong Biyernes na ito. At sinusuportahan natin yan. Hindi natin sila pinagbabawal. Ang pinagbabawal natin ay yung pumapasok na sa loob. Bakit ba nagalit si Jesus sa Ebanghelyo? Kasi sabi, di ba, pagpasok sa templo, ano ang bumungad? Maingay. Bile. Malinaw naman, di ba? No? Pagpasok sa templo. Kaya ang sabi din,
Pinalabas niya, hinampas niya, gumawa siya ng pangtali, panghampas para palabasin kasi doon dapat sila sa labas. Kasi bahagi naman yon, no, yung kalakal o yung pangangalakal doon, bahagi naman yon. Pero nadismaya si Jesus ng pagpasok niya sa loob ng templo, nandun lahat. E paano pa magdadasal? Paano pa makikipag-ugnayan yung tao sa Diyos? Paano pa makikinig ang tao sa Diyos? Nakuha po? Yan. Kaya sana po, no, pakiusap din natin sa mga nagtitinda, no? Konting respeto din sa mga nagdadasal. Yung pumunta dito para magdasal. Meron mga pumupunta sa paligid ng Quiapo para mamili. Sila yung target ninyo. Pero ito, yung mga nagdadasal, huwag niyong iistorbohin. Hayaan niyo muna. Ipagdasal niyo lang, malay niyo. Sabihin ng Nazareno, sige, bumuli ka sa kanila pagkatapos mo magdasal bilang pasasalamat. So, di ba, masarap makita na sa isang tahanan, ang lahat ng miyembro nagtutulungan. Pagkatapos dito, pupunta kayo sa inyong mga tahanan, dadalhin niyo ulit yung mensahe na napulot ninyo o ibinigay ng Poong Jesus Nazareno. Yung malasakit, ha? Baka kasi nakakalimutan natin. Wala na tayong malasakit dito sa simbahan, wala rin tayong malasakit sa bahay mismo natin. Hindi natin makukuha yung kapanatagan, kapayapaan na hinahanap natin kung hindi natin yan din kukunin mismo sa Poong Jesus Nazareno. Kaya muli, nawa po sa inyong pagdalaw dito sa Nazareno at sa inyong pag-alis, mabaon nyo nawa ang grasya ng kapanatagan na hinahanap po ninyo. Amen? Sa ating pagdiriwang ng pagtatalaga ng ating inang simbahan, ang Katedral ng Maynila, idulog natin ang ating panalangin sa Ama na siyang tumawag sa atin upang maging batong buhay ng kanyang simbahan. Sa bawat kahilingan ng ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang banal na simbahan sa lahat ng dako ay makapag-alay ng nararapat at magalang na pagsamba. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat na nagkakatipon sa sambahanan ng simbahan ay makatagpo ng biyaya at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga nangangalaga sa simbahan ay maging matiyaga sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang lagi nating igalang ang bawat dambana ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga yumaong kasapi ng simbahan ay magtamasa ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito.
Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas sa dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na maipagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo. Palagi nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis
na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng komunyon, pinapakiusap po namin, huwag po kayong aalis kung saan kayo nakapwesto.
kami po ang mag-aabot ng komunyon. Huwag po yung lalabas pa, yung nasa dulo, pupunta dito, sisingit kayo. Iniiwasan po natin yung kayo ay magkadikit-dikit para makaiwas po tayo sa pagkalat ng virus. Katawan ni Kristo. Amen. Bago ka pa man isilang, inibig na kita. Bawat sandali ng iyong buhay, ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan, na ako ang may dahilan. Di ba dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-iisa, sa iyong paghihirap at pagdurusa. Ako ang iyong pag-asa, aklam ko ang iyong kapighatian. Kailan may di ka iiwan, hindi ka mag-iisa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot kung noon pa may iniibig na kayo? Magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig kung sabihin
ika'y iniibig. Ako si Jesus, iniibig kita. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Maraming salamat. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Paalaala po, pagkatapos ng banal na misa, wiwisikan ang lahat ng banal na tubig. Manatili lang po kayo sa inyong mga lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, pinapakiusapan ng lahat na maupo sandali at hintayin tawagin ang kulay at hanay ng inyong inuupuan bago makalabas ng ating simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard po ang ating labasan. Marami pong salamat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan. Sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Next week, December 15, magsisimula na po ulit ang ating pagsisimbang gabi. Para po mas maging ligtas ito, tiyakin po natin na tayo po ay responsable sa ating mga sarili. Ganon din naman tayo po ay sumunod ng mabuti sa mga safety protocols. Kung isasama po ninyo ang inyong mga anak, yung mga bata, ganon din ang mga seniors, magsuot lang po lagi ng face mask para po tayo maging protektado at ligtas sa ating pong paglalakbay papunta sa tahanan ng Nazareno at pag-uwi sa tahanan po ninyo mismo. At isang buwan mula ngayon ay pagdiriwang din natin ng kapisahan ng itim na Nazareno. Kaya kung ano po itong ipinapatupad natin ngayon, ganun pa rin po ang ating susundin. At nakikiusap po kami sa inyo ng iba yung pakikisama o pakikiisa para po makapagdiwang pa rin po tayo ng ligtas. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga picture o mga larawan na ibinigay po sa inyo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús,
Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Maupo muna po tayo sandali at hintayin nating tawagin ang hanay at